Good morning, purihin po ang Diyos na buhay sa umagang ito. Isang makadiyos po na pagbati sa maulan na umaga. Napakalamig po dito sa ating kinaroroonan. Sa umagang ito ay patuloy po tayo maghatid ng salita ng Diyos. Ang ating pag-uusapan po ngayon ay patungkol sa Book of Psalms. Book of Psalms, Psalm number 92 verses 12 to 14, Pag pupunta po tayo sa Book of Psalms, hindi po chapter ang tawag natin but number po, Psalm number 22 verses 12 to 14. Ang sabi dito, basahin ko muna yung 12 to 14. Sabi niya dito sa English Standard Version na Biblia, sabi niya, "The righteous flourish like the palm tree and grow like a cedar in Lebanon. They are planted in the house of the Lord. They flourish like the courts of our God. They still bear fruit in old age. They are ever full of sap and grain." Hallelujah! Purihin po ang Diyos na buhay. So dito mga kapatid, sa first part ng chapter, verse 12, brothers, at ng Psalm 92, verse 12, sabi niya, may tinutukoy po siya. Sa paunang bungad po, kung basahin natin, sabi niya, "The righteous flourish like the palm tree." So, may binabanggit po siya, May binabanggit po siya na tao, ito ay tinutukoy niya ang tao, isang matuwid na tao, Inhalintulad siya sa palm tree. Sabi niya, righteous. Ano nga ba ang isang matuwid na tao? Sino nga ba ang righteous na tinutukoy dito? Kasi kung sa secular na bagay, dito sa atin sa mundo, sa pananaw ng tao, madali sabihin ng isang righteous, hindi ka lang gagawa ng mga bagay na hindi salungat sa ating batas. Nakikita nila ikaw ay giver, nagrespeto ka sa iyong kapwa, righteous ang tawag sa iyo. But kung dadako tayo sa Biblia, sa spiritual na bagay, ang righteous na tinutukoy dito is refers to those who live in right relationship, who live in the right relationship with God, Nag-obey siya, nandun yung obedience and faithful siya. Kung sino po yung namumuhay na tama po, na may relasyon sa ating Diyos Ama, at nagasunod, so nagsunod, sumusunod sa kanyang kalooban at naging tapat pang araw-araw sa ating Diyos. Wala namang perfect but nandun yung desire niya. Siya po ay tinatawag na righteous, Sapagkat kung punta po tayo ng Roma, sa Roma, Book of Romans, chapter 3, verse 23, "We are all have sinned and fall short glory of God." Lahat po tayo ay nagkasala at nawalan po tayo, sa Bisaya pa, nakabsan sa himaya sa Diyos. So wala pong perfect sa atin, wala pong matuwid sa atin. Kung Biblia din po ang pasasagutin natin. But may kaparaanan po para maging righteous ang tao. Una, dahil tayo ay makasalanan, humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos, mag-repent tayo at tanggapin si Jesus na ating tagapagligtas, gaya ng sinabi sa Book of John chapter 1 verse 12. Tanggapin si Jesus na ating Diyos at tagapagligtas at ma-born again po tayo, Gaya ng sinabi ng Book of John ulit, chapter 3 verses 3 to 7, mababasa po natin doon. At ano ang born again? Ay ang aplikasyon po ng born again ay nasa Corinthians chapter 5 verse 17. "If anyone is in Christ Jesus, he is a new creation." Bagong bagay na siya, bagong gawa na siya. The old has gone and the new has come.
So mean to say, pag ang tao ay nasa Diyos, nasa kay Kristo Jesus na, sumasampalataya na siya kay Kristo, ay bago na po siyang nilalang. Ang luma, wala na, at bagong buhay na ang kanyang isabuhay. So yun po ang ibig sabihin, para po matawag tayo na righteous at mamumuhay tayo na ayon sa salita ng Diyos, kanyang mga tugon. So doon pa lang po ma-apply ang righteous. So yun po ang ibig sabihin ng righteous dito. So sabi niya, the righteous flourish like the palm tree. So sabi dito, flourish, tatagumpay siya, magiging victorious siya gaya ng isang palm tree. So bakit nga ba kadami-dami na kahoy dito, bakit palm tree pa ang inihalintulad o hinahalimbawa dito? Kasi nga, alam nyo, maraming mga palm tree na kung panin natin, napakaraming palm tree dito. No? Kahit nga palm tree ang tawag ko doon. So maraming klase ng palm tree. Yung sa dates, sample na lang yung dates na makukuha natin sa Middle East lang, palm tree ang tawag doon. Then, yung nagpo-produce ng oil na galing sa Malaysia at mayroon na po tayo yung palm oil na tinatawag. Palm tree din yun. At mayroon po tayo dito sa atin yung coconut, coco. No, ang niyog, palm tree din ang tawag. But doon po tayo gagawa ng example sa coconut, sa niyog. Kasi nakikita natin ito at napaka-common sa atin. So ano nga ba ang niyog? No, ang palm tree na ito, sabi natin coconut tree. Alam nyo, ang niyog, tutubo siya kahit saang parte po pag naitanim natin, no? Kahit nasa dry land siya, kahit nga yung palm tree na yung desert, yung dates, no? Yung nagbubunga ng dates, ay tutubo din siya sa deserto, no? Desert climates. Nakakapag-survive siya sa napakainit na panahon. Kahit na po napaka-drought siya at mahangin, no? Na-survive niya. Then, isa pa, tuwing bagyo, kahit pahampasin siya ng malakas na bagyo, hindi nga lang tulad ng bagyong Pablo noon na napakalakas, at saka yung bagyong Yolanda, yun talaga ang history sa atin sa Pilipinas, napakalagas, no? Yun, basta normal lang na kuan, yung hindi masyado super typhoon, no? Kung makikita mo, no, magbi-bend siya, pero never siya nasisira, no? At babalik siya sa tamang posisyon niya. Din nakikita din natin, no? As we observed, ako doon sa bahay ko, malapit ako sa mga niyog, sa probinsya namin, no? Doon sa kung saan tayo umuwi, yung sa residence ko talaga. Talagang mahaba ang niyog. Nakikita ko, aabot siya ng mga 50 to 80 feet ang taas niya. Kumbaga, always reaching toward the sun, no? Yan po ay simbolo ng tagumpay, no? So, para bang ikaw ang pinaka mataas sa lahat. Then produces coconuts, no? Nagabunga siya. Anumang klaseng palm tree, ito talagang nagabunga siya kahit tag-ulan o tag-init. So, ganun din po ang niyog natin. Hindi siya namimili ng panahon, napapanahon o di napapanahon. Siya po ay continuous. Kaya nga kung may niyugan ka, every 3 months ay talagang may makukupra ka kasi naiipon yung mga dapat kuprahin pag medyo matanda ng niyog. Hindi gaya ng ibang prutas dyan, gaya ng durian, lansones, no? Seasonal po siya. Ngayon nga, August, pag month of August, punta ka ng Kidapawan or Davao, dami durian doon kasi nga panahon ng mga durian. Kaya may mga festival sila dyan. Then, ito po ay deeply rooted po. At ito po ay
talagang ah, napapakinabangan mo ang kanyang ang puno ng niyog. Una, sabihin natin sa dahon niya, ito po ay ginagawa ng walis tingting, no? Yung dahon din niya, pwede mo gawing atip-atip dyan kung may mga hayupan ka, mga manok or kambing, pwede mo yan. Kung wala ka nang maiatip, pwede siya. Alternate na atip mo. Then, yung bunga niya, siyempre, talagang pwede siya kung may bisita ka. Yung bunga pa lang niya, ang sabaw niya, mapakinabangan mo. Ang laman niya, mapakinabangan mo. Din yung balat ng buko, pag medyo tuyo na siya, mapakinabangan siya. Kasi pwede siya panggatong at saka yung laman niya. Yung shell niya, ang uling, ay pwede mo rin gamitin siya as uling. At gawing panggatong kung ikaw ay nagasugwas. O ganun po kapaki-pakinabang ang nyug po. Then, yung katawan naman niya, pwede mo ipatistis. So, yung pira-pirasohin mo. Nung ako nagpagawa ako ng kubo sa nabili kong lote kasi pansamantala lang muna para makakuha ako ng mga kahayupan habang nagtanim ako ng mga prutas doon. 3 nyug ang sinakripisyo ko para mabuo ang isang kubo at may temporary shelter kami pag umuwi kami. Gihap cement lang namin, then kalakat, no? Napakaganda po, napakatigas po kasi napakatanda po, centennial na nyug. So hanggang ngayon, andoon pa po while nag-develop kami. So, ganun po mga kapatid. Kaya nga bilang isang mananampalataya, gaya tayo ng isang nyug, no? Isang matatag, no? Isang victorious na Christian. So doon po tayo inahalintulad sa isang palm tree na dapat po bilang isang mananampalataya na tayo po ay gaya ng palm tree na isang matatag, no? Kaya bilang isang Christian means kung ikaw ay righteous, ikaw ay mananampalataya, born again Christian, kailangan yayabong ka rin na matatag, strong, stable, remain rooted and deeply rooted in the faith po mga kapatid. So dapat ganun din po tayo gaya ng isang palm tree. So dito sinabi niya, and grow like a cedar in Lebanon. Sabi niya, tutubo daw siya, gaya ng cedar ng Lebanon. So ano nga ba ang cedar, no? Tree, no? Cedar tree in Lebanon. Kasi tinutukoy dito. So dito, ang cedar of Lebanon, it is a famous tree po, no? Kilala po ito, known po ito na kahoy sa Lebanon. Kilala siya na kung sa atin ba parang magkuno, no? Dito sa atin, mga nahara na kahoy, mga yakal, yung ganun ba? Lawaan, doon sila kasing pahalintulad siya na isang cedar. But itong cedar talagang napaka-special na kahoy dito, no? Ang strength niya, ang ganda niya, ang durability niya, talagang matatag siya na kahoy, no? Yung yabong ng dahon niya, talagang masarap siguro silungan sa ilalim kasi malapad siya. Yung lawak ng masisilungan, napakalawak po. Kaya minsan doon nagtambay ang matao sa ilalim. Then tumataas po siya, mahaba po siya. Then kaya lang ito, tumutubo ito minsan sa mountain ranges of Lebanon, Syria at saka Turkey. According to the study, doon siya kadalasan tumutubo sa Lebanon, Syria and Turkey.
Doon lang po. Then, 40 meters or 130 feet po ang haba niya. Parang yung tuog tree. No? Kaya sabi ko, may wide spreading crown siya, yung dahon niya. Then, kuwan siya, accordingly, hindi lang siya matigas na kahoy, but napakabango daw na kahoy siya. Maganda siya na kahoy. At ang lifespan niya is aabot siya ng 1,000 years. Then kung titingnan din natin sa Biblia, sa 1 King chapter 5 verses 6 to 10, naka-record po doon na ito ay ginamit ni King Solomon kung saan ay nag-build siya ng temple in Jerusalem. At ito din ay kilala, nagagamit sa mga palasyo at sa mga barko nung unang panahon. No? Meaning to say, cedar represent kingship, pride, and power, no? Kaya naman po ang cedar ay napaka-importante po. Kaya naman gina-example ang cedar, cedar of Lebanon, nabanggit ito sa Biblia kasi ang cedar tree po ay napaka-importante po sa Lebanon. Kung makikita po natin na naiguhit po ito, no, sa national flag ng Lebanon. At saka ang national symbol po nito ay pride and endurance. So yun po ang background po ng cedar na tinutukoy dito. No? Like cedar in Lebanon, ibig sabihin, kung tayo po ay isang gaya na sinabi ko kanina, kung ang palm tree po kung kanina ay ang righteous ay inahilin tulad una sa palm tree, gaya ng palm tree na ay tumutubo po sa dry land, no? At sa tuwing bagyo siya po ay nakasurvive, no? Meaning to say, pag may daraan na problema, kaya din natin lampasan. So inhalimbawa din naman siya sa cedar, no? Na maging matatag po ang anak ng Panginoon, stable siya, no? Kaya deeply rooted din siya kasi kahit nasa diserto po ay talagang makikita ang katatagan niya, ang tingas po, no, ng isang punong kahoy. Din sinasabi dito, they are planted in the house of the Lord, they flourish in the courts of our God. Planted in the house of the Lord. Ito po ay tinutukoy ay yung tao po, no, ang righteous po na remain close to God, spiritually rooted in His presence. Then sabi niya, flourishing in His courts. Meaning to say, flourishing mean financial blessing, no? Hindi lang sabihin natin flourishing in His court. Hindi ibig sabihin pag sabihin natin matagumpay siya, flourishing in His court, meaning to say flourishing doesn't mean financial blessing. It means, ang ibig sabihin nito ay kapayapaan, no? May kasiyahan, joy, spiritual growth, and fruitfulness. So, nagkaroon po ng balance, hindi lang ibig sabihin, matagumpay siya, meaning to say financial blessing, hindi po ganoon. Pag ikaw po ay righteous, anak ng Panginoon, may peace of mind ka, then yung spiritual mo na bagay ay tumutubo po, then tapat ka po sa harapan ng Panginoon. Then sabi niya dito, they still bear fruit in old age. In old age, they are even full of sap and grain. So sinasabi dito, they still bear fruit in old age. Alam niyo mga kapatid, kahit ang isang taong born again o ang taong righteous ay sabihin natin tatanda siya physically,
tulad natin, tatanda din tayo. But ang sinasabi nito na bear fruit in old age, no? Kasing gaya din po natin ng palm tree. Dapat productive po tayo, spiritual productive po tayo, wise and influential po. Pagdating po sa spiritual na mga bagay, yun po ang tinutukoy doon. So, yun po dapat ang mangyari sa atin. In season and out of season po, dapat productive po tayo. Hindi lang napapanahon, kundi kahit sa anong panahon, anong situation, dapat remain spiritual productive po tayo. So, yun po ang ibig sabihin doon. Then sabi niya sa NIV version, God peoples do not dry up with it. No? Meaning to say, as long as they walk with Him, no? We will remain fruitful and full of spiritual life no matter their age, no? Ano man ang edad natin. Nanatili po yung bunga natin, no? Puno po tayo ng pananampalataya. So, meaning to say, bilang isang matuwid na tao, when rooted in God, no? Kung tayo po, ito pa ay reminder, kapag tayo po ay matatag dyan sa Diyos, tayo po ay remain rooted sa salita ng Diyos, tayo po ay tutubo, no? Mag-grow po tayo na hindi tayo weak, kundi matatag tayo at tayo po ay magtatagumpay gaya ng isang kahoy po. Ang ating buhay po ay magiging productive po kahit po tayo ay tatanda na, no? Nakikita po sa atin ang faithfulness ng Diyos sa buhay natin. At andun po ang blessing. No? Andun po ang blessing sa taong close sa Panginoon. So, hindi po mawala yung blessing. Kapag remain closer po tayo sa Diyos, so, andun palagi ang blessing po, ang righteousness. So, hindi lang dito sa atin, yung nabasa ko sa Psalm na 103 verse 17 na hindi lang sa atin but generation to generation po ang mga anak natin at mga anak nila ang makabenefit kapag remain righteous po tayo sa Kanya. So, maraming salamat na marami tayong nakukuha na salita ng Diyos sa umagang ito. Kulang-kulang 25 minutes. Purihin po ang Diyos na buhay. Hallelujah. Praise God.